Happy 20th anniversary, COG Civic family! Hello! I am Chloe at ako ang makakasama ninyo dito sa ating online worship service. Kamusta po kayong lahat? Because I am feeling blessed and excited dahil we have our month-long all-out anniversary celebration. That is why, if it's your first time here, kindly comment any heart emoji below and your COG family would love to recognize you. And now, here's our announcements for our Jump Pack Anniversary Month. Our Grand Hayo and Prayer Drive-Thru is about to take place this Saturday, kaya come with a heart and soul ready to share the salvation. We are also inviting you this Sunday for our all-out grand celebration of our 20th church anniversary. We saved a seat for you, kaya make sure to come and kita-kits! Our CLDP classes is ongoing, kaya make sure to always bring your pens and notebooks, and together, let us grow deeper into God's Word. At syempre, our revival nights are ongoing every Wednesday at 7 p.m. Kaya wag na wag kang mawawala, and together, let us reach the next level of our all-out worship and praises to God. See you! Our Transformer fundraising and Project 70 are still ongoing. That is why if you are part of this, you may turn in your pledges at any time, at kung hindi pa and the Lord is touching your heart, do not hesitate to approach Sister Mylene de la Cruz. That's all for our announcements. And now, have a heart willing to worship and minds ready to hear His Word. Once again, I am Chloe. God bless and enjoy God's presence.
pumapalakpak sa Panginoon. And if you are ready, can you shout your hallelujah? In 1, 2, 3! Hallelujah! Pwede pa ba yung mas malakas habang nakataas yung mga kamay? Shout hallelujah in 1, 2, 3! Hallelujah! Oh, hallelujah! We praise you, Lord! Come on, Church of God, can you clap your hands for the Lord today? Hallelujah! Oh, we praise you! Hey! We sing! I thank you, Lord, I thank you, Lord, for everything that you have done. I'm filled with joy, I'm filled with joy, because of you, I'm filled with joy. I bless the Lord, I bless the Lord, for you are good, for you are good. I'm filled with joy, I'm filled with joy, because of you, I'm filled. Come on! Na 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 na. I thank you, Lord, I thank you, Lord, for everything that you have done. I'm filled with joy, I'm filled with joy, because of you, I'm filled with joy. I bless the Lord, I bless the Lord, for you are good, for you are good. I'm filled with joy, I'm filled with joy, because of you, I'm filled with joy. Na 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 na. I'ma praise you till the walls come down, till the walls come down. I'ma praise you, I'ma praise you till the walls come down, till the walls come down. I'ma praise you, I'ma praise you till the walls come down, till the walls come down. I'ma praise you, I'ma praise you till the walls come down, till the walls come down. Na 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 na. I thank you, Lord, I thank you, Lord, for everything that you have done. I'm filled with joy, I'm filled with joy, because of you, I'm filled with joy. I bless the Lord, I bless the Lord, for you are good, for you are good. I'm filled with joy, I'm filled with joy, because of you. We say, I'ma praise you, I'ma praise you till the walls come down, till the walls come down. I'ma praise you, I'ma praise you till the walls come down, till the walls come down. I'ma praise you, I'ma praise you till the walls come down, till the walls come down. I'ma praise you, I'ma praise you till the walls come down, till the walls come down. Hallelujah! Can you continue to clap your hands for the Lord today? Pwede bang lahat ng pinalaya at pinago ng Panginoon? Ipalakpak mo ang mga kamay na yan sa Panginoon. Waking up knowing there's a reason, all my dreams come alive, life is for living. With you, I made my decision. Yes, Lord. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, the speed of my tainted. With you, no moment is wasted. Come on, can we lift our hands to the Lord? We say, see the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is new in the Savior I have found. Sure, you got some it. This is living love.
is living now. You lead the way, God, you're right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose to say, see the sun now bursting. Come on, pwede bang itaas mo mga kamay na yan? There's a corner all around. All is new. You're the Savior I am. Church of God, in 1, 2. This is living now. This is living now. All praise. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. See the sun. See the sun now bursting. Come on, Church of God. Pwede mo bang lakasan yan sa Panginoon? In the Savior I have found. We sing, see the sun. See the sun now bursting through the clouds. Black and white, turns a corner all around. All is new. In the Savior I have found. Come on, one more time. See the sun. See the sun now bursting through the clouds. Black and white, turns a corner all around. All is new. In the Savior I am found. This is living now. This is living now. Pwede mo bang itaas ang kamay na yan? Come on. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want. You take me. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I wanted. This is living now. Hallelujah. Can you shout hallelujah in 1, 2, 3? Hallelujah. Hallelujah. Pwede mo ba nating palakpakan ng Panginoon? Sige po yung pinakamalakas at mainam na palakpak. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. We thank you and we bless you, oh God. Hallelujah. And as we continue to worship the Lord, alam ko po we came here na meron pusong excited na sambahin ang Panginoon. And as we continue to worship our Lord Jesus Christ, let us read in His Word in Book of Psalms 145 verse 3. It says, great is the Lord. Sino pong naniniwala kang dakila ang Panginoon? Amen. Great is the Lord. Ang Panginoon ay dakila and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Dakila ang ating Panginoon at siya ay karapat-dapat na purihin, sambahin at pasalamatan. Kaya po kung ikaw yung taong naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, come on, can you raise up those hands to God and worship Him in this place? Oh, worship Him, Lord. Oh, we offer our worship. Oh, we give you our worship. You are great. Be magnified, oh, be lifted high.
and we worship you. Pwede ba natin itaas sa mga kamay niyan sa Panginoon? Hallelujah. Yes. Heavens are telling the earth how great you are. And we are responding to your love. The oceans are rising and falling at your word. We are responding to Come on, we worship your Him. love. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are. The heavens are telling the earth how great you are. And we are responding to your love. The oceans are rising and falling at your word. And we are responding to your. Sing, my God, how great you are. How great you are. Sing, my God. My God, how great you are. How great you are. Oh, we worship you, our Lord. My God, how great you are. How great you are. Oh, hallelujah. Come on, Church of God. How great you are. Yes, you are, Lord. My God, how great you are. How great you are. We sing hallelujah. Come on, this is all we can offer and give to the Lord. Our hallelujah.
this praise. You deserve our worship. Hallelujah. Pwede po ba natin itaas lang ang kamay na yan sa Panginoon as we continue to worship Him in this place? All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy, you are worthy of it all. Come on, we sing. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing all the saints and all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy. You are worthy of it all. Oh, hallelujah. You are worthy of it all. Everything that you created will worship you. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, let our worship arise in hell, and day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day
Jesus, we worship you. Jesus, we worship you. You're the one of God. You're the one true and living God, who was and is to come. Holy, holy God Almighty, Jesus Christ, we exalt thee. Come on, church, this time, pwede mo lang pangitaas ang kamay na yan sa Panginoon. Come on, we are here to worship the one true and living God. Hallelujah. Come on, can you sing your worship to the Lord? Oh, you are worthy. Oh, we give you the highest praise. We give you all the glory. Oh, we worship you. Oh, we glorify your name. Be glorified. Be lifted up. Oh God, be magnified in this place. You are worthy of everything, oh God. Worthy to be praised. Worthy to be worshipped. Worthy God. Lord God, to Panginoon, kami ay narito. You are worthy of our lives, Panginoon. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Pwede po ba natin ibigay yung pinakamainam na palakpak sa Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. And can we shout the name of Jesus? Can we shout Jesus? In 1, 2, 3. Jesus! And can we shout hallelujah with all your heart? Saying praise the Lord. Can you shout hallelujah in 1, 2, 3? Hallelujah! Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. You are worthy to be praised. Panginoon, kami po ay narito. And God, all creation, oh God, everything that has breath, praise the name of God. Kaya Panginoon, you are worthy ng aming pong buhay. And Lord, right now, we thank you for your love and your presence. Hallelujah. Sige po, kung ikaw po yung patuloy mong gustong sambahin ng Panginoon, gusto mong pasalamatan si Lord, pwede po bang itaas ang kamay na yan as we pray? Hallelujah. Oh God, praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord. Heaven and earth, praise the Lord. All creation. And Lord, we are here. Panginoon, gusto ko po naming purihin. Ikaw po ang aming dinadakila, sinasamba, at tinataas, Panginoon. Kaya Lord, marami pong salamat. Panginoon, we thank you for this wonderful evening that we are here in your house, that we are here in your presence. Kami po ay nalulugod at nagpapasalamat. Kami po ay nakakapagpuri at nakakapagsamba. Kaya marami pong salamat. Thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness, and everything that you have done, Panginoon. Kaya Lord, we want more of you. We want to experience more of your presence, your love, and right now we are excited to hear your word. Lord, marami pong salamat. Panginoon, we give you all the glory and all the honor in the mighty name of Jesus we pray. Everybody will say, God bless everyone. Palakpakan natin lang Panginoong Diyos. Amen. At ngayon pong umagang ito, ano po ang ating pag-uusapan? Ano po ang pag-uusapan natin? Title po ng ating message today, it's all about promise or presence. Ayan. Amen. Natanong nyo na po sa inyong mga sarili yan. Amen. Ikaw ba ay napangakuan na? Nababayaran ka. Amen. Ikaw ba ay napangakuan na? Nababalikan ka. Di ba? Na ikaw ang papakasalan. Ako, mahirap. Amen. Salamat sa promise. Amen. Pero ano ba ang mahalaga? Ang promise or ang presence? Amen. Today, we were going to talk about the life of Moses. Amen. Kung paano po niya nilaban yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen. Paano po niya inilaban? Amen. Siya po ay pinangakuan ng promised land. Amen. Kaya lang, at one point of their journey, sabi ng Lord sa kanya, hindi ko na kayo sasamahan. Amen. Ang hirap pagka ganon. Amen.
pero inilaban po yun ni Moses. Amen. Kaya po ba kahalaga ang presence? Alam niyo po yung aking pong anak, ayan, kapag kami po ay gumagala, gustong-gusto niya po ang aking presensya. Amen. Kahit na kami ay walang pupuntahan na magandang lugar. Amen. Basta po ako ay kasama niya. Amen. Tuwang-tawa na po yung aking anak. Kaya yung Friday, kami po ay nagja-jogging. Doon lang po kami sa compound ng opisina nila Pastora. Amen. And she is enjoying my company, my presence. Amen. Yan po ang kanyang nararanasan. At sabi nga, yung aking pong inaral ito, amen, yung po palang presensya ng tatay sa anak ay napakalaki ng impact. Amen. According to the psychology today, sabi, a father's presence and relationship have a profound, lasting impact on a daughter's self-esteem, mental health, and future relationship. Amen. Napakalaki po pala ng impact niyan sa mga bata. Amen. Yung presensya ng kanilang tatay. Amen po. Kaya wag niyo pong iiwan ang inyong mga anak. Kailangan po nila ang iyong presensya. Amen. Kaya yung sinasabi ko, kung ito ang impact ng presensya ng isang tatay o ng isang magulang sa anak, how much more the presence of God. Amen? I was clear? How much more the presence of God. Tayo po ba, kagaya po ng aking anak na binavalue niya yung presensya ng kanyang tatay sa lupa? Amen? Amen? Paano natin binavalue yung presence ng Lord at ng ating Ama na nasa langit? Amen? Kaya po, if you have your Bible, please read with me in Exodus chapter 33. Actually buong Exodus chapter 33 po yung pag-uusapan natin, but we will just read 1 to 3 and mamaya po makikita natin yung ibang verses sa dulo ng aking pong preaching. Amen? So ito po ang paglalakbay nila ni Moses. Sila po ay inilabas na ng Egypt. Amen? Kasi sila po ay inilabas ng Egypt, sila po ay nasa wilderness na, at si Moses, yung siya po ay nasa Mount Sinai, amen, na in-encounter niya ang Lord. Amen. Pagbaba po niya, ito pong mga Israelites ay matitigas ang ulo. Amen. Tapikin mo yung katabi mo. Matigas ba ulo mo? Amen. Baka tayo yan. Amen. At ito po yung nangyari. Sabi niya, then the Lord said to Moses, depart and go up from here, you and the people whom you have brought out of the land of Egypt. Kayo na mga inalis ko sa Egypt, sabi niya, umalis na kayo, to the land of which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, to your descendants I will give it. And verse 2, and I will send my angel. Amen? Hindi na po ang presensya ng Diyos, hindi na po ang Panginoon daw ang sasama sa kanila. Magpapadala na lang ng anghel. Amen? With capital A. Siguro ito po ay isang archangel. Yan ang papadala siguro. Amen? Sabi niya, I will send my angel before you and I will drive out the Canaanite and the Amorite and the Hittite and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite. Puro mga ganon. In verse 33, sabi niya po, go up to the land, flowing with milk and honey. Promise. The promised land. Amen? Sino po bang gusto sa promised land? Amen? Grabe, marami ang gusto. Amen? Sino po dito ay napangakuan? Amen? Nabigyan ng promised land. Nabibigyan ng promised land. Kaya lang, ang naibigay ay promise lang. Amen? Nakakalungkot pagka ganon. Amen? Imbis na promise land, naging promise lang. Naku, lugi tayo pagka ganon. Sabi niya, go up to the land flowing with milk and honey, for I will not go in your midst. Wow, nakakalungkot. Sabi niya, pumunta na kayo, hindi na ako sasama. Grabe yan, no? Ibibigay yung promise, pero wala yung presence. Papayag ba tayo nun? Amen? At sabi niya, lest I consume you on the way, for you are stiff-necked people. Kasi kayo matitigas ang ulo nyo. Amen? Matitigas ang kukote nyo. Amen? Sorry po sa word. Amen? Minsan ganyan tayong mga tao. Amen? Bakit po ano ba ang ginawa nitong mga Israelites na ito? Amen? Sila po ay nag-worship ng golden calf. Amen? The greatest sin in the Bible, ayaw po ng Panginoon ang idolatry. Kaya sila po ay, sabi siya, pumalis na kayo, pumunta na kayo dahil gusto ng Panginoon na maging totoo sa kanyang pangako. Punta na kayo sa promised land, papadala ko na lang yung aking anghel. Amen. Siguro yung iba sa atin, baka sige, okay na ako sa anghel. Amen. Dahil po sila ay nagkasala, sila po ay sumablay, sila po ay nag-worship ng iba. Amen. Maliban kay Lord, amen, sila po ay may ibang sinamba, ang golden calf. Amen. Kaya sabi sa kanila ng Lord, sige, hindi ko na kayo sasamahan. Magpapadala na lang ako ng anghel. Amen? Pero alam niyo po si Moses, hindi po pumayag.
Amen? Inilaban niya yung presensya ng Diyos. Amen? Sino po dito yung inilalaban mo yung presensya ng Diyos? Amen? Yung sabi sa iyo sa trabaho mo, okay, ikaw papasok ka ng linggo, yan ang lagi mong anoin, di ba? Ano ang iyong sagot? Inilalaban mo ba yung presensya ng Diyos? O okay po, nako, wag na ako mag-church. Okay lang, maintindihan naman siguro ako ni Lord. Di ba? Minsan ganyan po tayo. Amen. Hindi natin inilalaban yung presence ng Lord. Si Moses, ibibigay ang promise. Ang promise land, ibibigay naman. Amen. Ibibigay naman ang promise land. Pumunta na kayo doon. Magpapadala na lang ako ng anghel. Dahil kayo ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Mukhang ayaw nyo ako ang inyong maging Diyos. Amen. Sabi sa kanya, punta na kayo. Hindi ko na kayo sasamahan. Bakit? Because they worship other God. Amen. And siguro po sa ating buhay, ganyan din tayo. Amen. Nagdi-depart ang presence, ang manifest presence ng Lord because we have other God in our hearts, in our life. Pero si Moses, inilaban. Paano niya po inilaban? Sabi niya po, tatalon po ako ng konti sa may verse 15. Sabi niya, then he said to him, sumagot, nangangatwiran ang isang lingkod ng Diyos sa Panginoon. Amen. Ano sabi niya? Then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Ang tindi po, inilalaban. Amen po ba? Nakita niyo po, inilalaban niya yung presensya ng Panginoon. Amen? Sabi niya, kung ako ay hindi niyo sasamahan, kung kami ay hindi niyo sasamahan, huwag mo na kaming dalihin doon. Parang sinasabi niya na, Lord, kahit wala yung promise, basta't yung presence mo andi dito. Wow! Lord, kahit wala yung abroad, basta't dito ako sa presence mo. Lord, kahit wala yung malaking sahod, amen, basta't andito ako sa presence mo, Lord. Yun yung sinasabi ni Moses. Amen, Lord, na kahit wala yung magandang bahay, yung green pasture, yung Amerika, basta't andito ako sa presence mo. This is what Moses saying in this verse. I don't care about the promised land. Amen, hindi na niya hangad yung promised land. Ano po ang hangad niya? Ang presensya ng Diyos. Amen. Kasi po, yan po ang kanyang sinasabi. If your presence does not go with us, do not bring us up from here. Kung wala yung presensya mo, wag na lang. Amen. Ang ibig sabihin po ng presence, pana. Sa Hebrew word, pana or panim. Amen. Yung po yung aking research. At ano po ang ibig sabihin niyan? Naiintindihan ni Moses ang kapangyarihan ng presensya ng Panginoon. Amen. Pwede kang operan ng mundo. Amen. Para pong si Satan, ino-offer niya, sambahin mo lang ako. Amen. Ibibigay ko sa iyo lahat ng nakikita mo. Minsan dyan po tayo na-attract. Dyan po tayo minsan na di-deceive ng kaaway kapag in-offer na ang promised land. Pero wala ang presence ng Lord. Amen. Pag in-offer na ang magandang buhay, amen, sa ibang bansa, pero wala ang presence ng Lord. Amen. Kaya si Moses, alam niya ang value ng presence ng Lord. Ano ba ang presence ng Lord? Ang ibig sabihin niyang presence is, is His face on you. Grabe, nakaharap ang Diyos sa iyo. Amen. Yung presensya ng Diyos, ang ibig sabihin, His face is on you, is upon you. Amen, nakatingin sa iyo ang Diyos. Amen, ano po ang ibig sabihin? Your presence, His focus is on you. Siguro natutuwa sa iyo ang Panginoon. Amen, when the presence of God is on you. Amen, kasi po kapag tayo po ay ayaw ng Lord, di ba? Pag tayo ay makasalanan, di ba? Sin, departs us from God. Amen, yun po ang naghihiwalay sa atin. Pero kapag ang sinabi sa Bible na ang mukha ng Diyos ay nakaharap sa iyo, the presence of God is upon you. Ang ibig sabihin po yan, His face is on you, His focus is on you, at ano ba po ang pinakamatindi? His favor is on you. Hallelujah. Sino po ang gusto ng favor ng Lord? Amen. Si Moses, naiintindihan niya ang ibig sabihin ng presensya ng Diyos. Amen. And when we talk about the presence of God, hindi lang po ito yung comforting feeling. Amen. But ito po, it changes everything. When we have the presence of God. His presence brings transformation, guidance. His presence brings strength, brings victory in our life. Amen po ba yun? Naiintindihan ni Moses yun. At sana tayo pong mga mananampalataya, maiintindihan din natin to. Ano ba ang pipiliin mo? Promise or presence? Amen. Kaya po, gusto ko pong tignan dito, ano pa yung nakita? Amen. It's more than that. Amen. Ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol po sa presensya ng Diyos? Si Moses, siguro po hindi pa niya ito naiintindihan kasi
Sinabi ng Lord sa kanya lang yung time na ito. Amen. Sinabi ng Diyos sa kanya. But Moses doesn't want all the other things. Hindi niya okay na ako, kahit walang promised land. Basta Lord, yung presensya mo kasama ko. Amen. Ganun din po ba tayo? Salamat sa dalawa. Amen. Sa dalawa lang. Amen. So, syempre yan ang pang-offer ng kaaway, ang promised land. Amen. Pero ano po ba ang power ng God's presence? Ano ang nagagawa ng kapangyarihan ng presensya ng Diyos sa ating buhay? Dahil ito po ay alam ni Moses. Hindi po niya ito po ay kanyang niyakap at ito po ang nangyari sa kanya. Amen. Ano po ba ang power ng presence ng Lord? In His presence, His presence gives us rest. Amen. Binibigyan po tayo ng kapahingahan. Amen. Kahit po tayo sa gitna ng maraming trabaho, sa gitna po ng maraming ginagawa, sa gitna ng magulong mundo, ang tao may kapayapaan pag meron siyang presensya ng Diyos. Ang tao meron siyang kapahingahan pag meron siyang presensya ng Diyos. Amen po ba yun? Amen. Merong kapahingahan sa presence ng Lord. Amen. God's rest in the presence of God is not the absence of work, but it is the peace in the midst of storm, in the midst of work. Amen. Merong ang kapayapaan. Kaya sabi niya po doon sa verse kanina, in Exodus chapter 33 verse 14, and He said, my presence will go with you and I will give you what? I will give you rest. Amen. Ang sarap po kapag tayo po ay nasa presensya ng Panginoon. Amen? Hindi po ibig sabihin wala tayong ginagawa, nagpapahinga lang tayo. Hindi po yun ang ibig sabihin yan. But despite of a lot of things that we are doing, we have this, amen, we have this peace. Amen? We can rest in the middle of a storm. His presence comes fear, comes anxiety. Sa presence ng Lord. Amen. Pinapatahimik niya ang takot at ang anxiety kapag tayo ay nasa presensya ng Diyos. Amen po ba yun? Amen. Para pong bata, amen, yung baby, di ba kahit po tayo kanina maingay tayo, magulo tayo, pero pagkargayan ng nanay, pagkargayan ng tatay, naghihilik pa yan, di ba? Gumagano'n yung baby, ang ingay. Because he know he can rest in the arms of his mother. Of his father. Amen po ba yun? Yun po ang rest sa sinasabi ng Lord dito. Because we are assured that we are safe in the hands of our God. Amen po ba yun? Amen. Kaya po, peace is not found in a place, by the way. Peace is not found in the place, it is found in a person. And His name is Jesus. Amen. Matatagpuan natin ang kapayapaan. Saan po? Sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya po, ang tanong po sa atin, ano ang pipiliin mo? Amen? Pera or presence? Yan, gandang tanong. Amen? Gandang tanong. Amen? Pera or presence? Saan ba tayo dyan? Amen? Siyempre marami dyan, baka pera ang pipiliin. Amen? Amen? Pero alam niyo po, si Moses, hindi po mahalaga sa kanya ang pera. Hindi na po mahalaga sa kanya ang promised land. Ang mahalaga po sa kanya ay ang presensya ng Diyos. Bakit? Aanuhin mo ang pera kung wala kang kapahingahan? Aanuhin mo ang pera kung wala kang kapayapaan? Aanuhin mo ang pera kung hindi ka masaya? Amen? Pero ito ang pinapangako ng Panginoon sa kanyang presensya. Ano ba ang meron sa presence ng Lord? Amen? Kaya po sana wag po tayong madeceive ng kaaway dito. Kung inooperan ka ng something that will uproot you from the presence of God, amen, baka po yan ay galing sa kaaway. Amen, baka po yan ay nilalayo ka, amen, sa presensya ng Diyos, sa purpose mo sa buhay, bubunutin ka sa presensya ng Diyos. Amen. Sana pag tayo po ay pinapili, dadating ang time at mamimili ka, I hope you will choose the presence of God. Amen po ba yun? Parang wala na akong kausap. Amen. Amen po ba yun? Amen. Kasi po ano ba ang merong presence ng Lord? Sabi niya po sa Psalm 16 verse 11, you will show me the path of life. Ang Panginoon nagbibigay ng kaliwanagan sa daan sa buhay. And in your presence, what? Is fullness of joy. Wow. Amen. Sino po ang gusto niyan? Fullness of joy, overflowing joy. Ito po yung, hindi po ito yung happiness, hindi ito yung event lang na nangyayari doon ka masaya. Amen. That there is overflowing joy comes from within. Amen. Bakit? Kasi nasa presensya ka ng Diyos. Sino po ang gustong makaranas yan?
I want the fullness of joy. Amen. Aanuhin mo ang yaman, aanuhin mo ang mga salapi, pero wala ka namang kasiyahan. Wala kang kapayapaan, wala kang kapahingahan. Amen. I rather be in the presence of God. Amen. Rather than in the promised land without God in my life. Amen. Kaya po tayo po ngayon, amen, makakaranas ng joy, ng rest, saan po? Sa presensya ng ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoong Hesus, sinabi rin po yan sa Matthew 11 verse 28, sabi niya, "Come to me." Lumapit kayo sa akin. Sino daw po yan? "Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you" what? Rest. Amen. Kayo na mga nabibigatan, kayo na mga nahihirapan, kayo na may mga problema, kayo na mayroong anxiety, kayo na mayroong mga takot, kayo na may mga matitinding bitbitin, ang sabi ng Lord, halika kayo, lumapit kayo, presence, come to my presence, and I will give you rest. Amen. Sino pong gusto ng kapahingahan sa Panginoon? Amen. Kaya po tayo, baka po pag napapagod na tayo, kahit sa pagbiministeryo, napapagod ka na sa buhay, bakit? Baka hindi ka na nagbababad sa presensya ng Diyos. Baka hindi ka na nagbababad sa presence ng Lord. Amen? Kaya ang lalabas sa bibig mo, puro reklamo na sa buhay, puro pagod na ako, puro ayoko na, burnout na ako, burden na ako. Why? Because you are not soaking yourself into the presence of God. Amen? Baka hindi ka na nagbababad sa presensya ng Panginoon. Kaya po maganda na ma-remind tayo today, amen, para po magkaroon tayo ng tunay na kapahingahan. Bakit po? Kasi ang tunay na kapahingahan kay Kristo matatagpuan. Amen? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo yan, ang tunay na kapahingahan ay kay Kristo matatagpuan. Amen? Kahit na magbakasyon ka, amen, kahit na pumunta ka sa Boracay ng ilang araw, amen, pagbalik mo lalong pagod. Amen? Pagod, bakit? Nagbiyahe, di ba? Pero pag ikaw ay nasa presensya pala ng Panginoon, dito po pala matatagpuan ang tunay na kapayapaan, ang kapahingahan. Amen po ba yun? Amen. Kaya si Moses, hindi niya ipinagpalit, amen, hindi po niya ipinagpalit ang presence sa promised land. Amen? At pangalawa, ano pa ba ang power ng presence ng Lord? Pangalawa po, in His presence secures our victory. Amen. Kapag kasama mo ang Diyos, ginagarantiya na ito ang katagumpayan. Amen? Ang sabi ng Bible, if God is with us, who can be against us? Amen? At si Moses, hindi pa na isusulat to, maarahil alam niya na. Alam na ni Moses na ang kanyang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ang naglikha ng langit at lupa. Amen? Alam niya na kapag kasama ang Diyos, walang sure win ako dito. Walang talo to. Amen? Kaya po hindi siya pumayag na wala ang presence ng Lord sa kanyang buhay. Kaya po sa atin, sa ating pagministeryo, yes, may mga goal tayo, may mga ina-achieve tayo, amen, pero we encourage intimacy before ministry. Amen? Intimacy before ministry. Presence before practice. Presence before presentation. Amen? Presence before mission. Because, bakit po? Kasi ang presence ng Lord secures our victory. Kaya si Moses, ito po yung kanyang laban. Sabi niya, then he said to him, if your presence does not go with us, kung hindi mo kami sasamahan, wag na lang. Wag na lang, Lord. May promise land, wala ka naman. Amen? Alam ko, kapag pupunta ka doon, siguro magtatagumpay kami sa una. Pero kapag wala na ang presensya ng Diyos, baka una lang yung victory mo. But if God is with us, we can secure victory. Amen? Kaya po, kailangan, amen, si Moses, yan po ang kanyang tayo. Amen? Para sa kanya, ito ang para sa kanya, kay Moses, ang kanya pong stand, amen, is, promised land without promise keeper is meaningless. Aanuhin ko ang promised land. Aanuhin ko ang ganda nitong flowing with milk and honey. Amen. Kung ako ay wala ang presensya ng Diyos. Amen. Aanuhin ko ang yaman ng buhay. Lagi naman kaming nag-aaway. Amen. Aanuhin ko ang yaman kung wala naman akong kasama sa buhay and wala naman ang presensya ng Diyos. Kaya po ito ang sinasabi ni Moses, what will I do to the promised land without the promise keeper? Alam niya po na ito ay meaningless without
the presence of God. His presence ensures success and protection. Amen? Kaya po, sino po yung mga tao na nawalan po ng presensya ng Diyos? Dati silang nagtatagumpay, dati silang malakas, pero yung nawala ang presensya ng Diyos, ay matindi po nangyari sa kanila. Sino po? Si King Saul. Si King Saul, amen, siya po ay ginawang hari ng Diyos. Pinagtagumpay siya ng Diyos, binigay siya ng posisyon ng Diyos. Pero may dumating po nung time na hindi niya po sinunod ng ating Panginoong Diyos. Ano po nangyari sa kanya? Nag-depart ang presence ng Lord. Nawala na po yung presence ng Lord sa kanya. At ano po nangyari? King Saul lost his peace. Kailangan pa niya si David para po tumugtog, para mawala po yung disturbing spirit na nanggugulo sa kanya. Amen. Lost his peace. He lost his power. He's still in the position but no influence. Yan po nangyari sa kanya, wala yung presence ng Lord sa buhay natin. Ganito pala, pwedeng nasa posisyon ka pa, pero wala na yung influence. Amen? He lost his power. Amen? He lost his purpose. Nawala po, hindi na siya ginawang hari ng Diyos. Positional na lang, but not functional. In the eyes of God, there is now other king whose name is David. Amen? Bakit po nawala? Because of his disobedience. Amen. Kaya ito po nangyayari. Hindi lang yan, si Samson, grabe, ang lakas-lakas si Samson. Amen. Maraming victory din siya na ginagawa na nangyari sa kanyang buhay. Kaya lang matigas ang ulo, nahulog sa babae. Amen. Sinabi niya sa kanya na wag ka dyan. Amen. Wag ka dyan kay Delilah. Idi-Delilah ka niyan. Amen? Idi-Delilah ka ni Delilah. Pero matigas ang ulo. Ano po nangyari kay Samson? He lost his vision, literally his eyes. Amen? At nawala na yung kanyang vision bilang pong tagapagtanggol ng Israel. Amen? He lost his vision. He lost his vitality. Nawala po yung kanyang lakas dahil sinabi niya yung kanyang sekreto, yung kanyang buhok. And eventually, he lost his victory. Ito pala ang nangyayari kapag wala ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya aanuhin mo ang promised land. Aanuhin mo ang mga magagandang bagay, pero wala ang presence ng Lord. Amen? Are we still here? Are we learning? Amen? Kaya po, when presence departs, defeats comes in our life. Diyan ka na sisimulang matatalo pag wala na ang presensya ng Diyos. Diyan na magsisimula lahat ng mga problema na dudurugin ka na lang kaaway because the presence of God is not with you. Amen? Kaya po si Joshua, alam niya po ito, naintindihan niya ito. Kaya sa Joshua chapter 1 verse 5, ito yung sinabi sa kanya ng Panginoon Diyos, yung namatay na si Moses, amen, at ang next leader ng Israel, si Joshua, ang una pong sinabi kay Joshua ay ang presensya ng Panginoon. Amen. Sabi niya, no man shall be able to stand before you all the days of your life, as I was with Moses, so I will be with you. What's that? Presence. I will be with you. Sasamahan kita, pampira. Matinding salita, amen. Sasamahan kita. I will not leave you nor forsake you. Yun pa lang, solve ka na. Kahit walang sinasabi pa na iba, pag sinabi ng Lord, sasamahan kita, pambihira, panghawakan mo na yun. Presensya ng Panginoon. Amen? Kaya po si Joshua, siya ang nakapasok, nakakonquer ng promised land. Hindi dahil siya ay magaling, hindi dahil siya ay malakas, hindi dahil siya ay matalino. Bakit? Kundi dahil sinamahan siya ng Diyos. Amen? Dahil sinamahan siya ng Diyos. Amen? Tandaan niyo po yan. Kailangan samahan tayo ng Panginoon. Si Joshua, yan ang mahalaga sa kanya. Yung binitawan sa kanya ng Lord yan, pambihira, laban na. Amen? Laban na. Bakit? Sigurado na ako dito. Bakit? Ang kasama ko ang Diyos. Amen? Are we still here? Are we learning? Kaya po sa ating simbahan, we encourage you to pray. We encourage you to worship the Lord. We encourage you to have your devotion. Bakit po? This is the place of God's presence. Amen. Dito nyo po kinakatagpo ang Panginoon. Malalangin tayo every Thursday, yung ating group workers prayer, huwag kang mawawala. Yung mga Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday prayer natin, huwag kayong mawawala. This is the place where we encounter God. Amen. In our secret place, amen, we can pray, we can worship God. At tayo po, ang mga workers, ay merong devotion. Bakit? Because we want presence before presentation. We want presence before practice. Amen? We want presence before everything.
We want the presence of God. That is how we value the presence of God in this church. Amen. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoong Diyos? And lastly, I will end with this. Amen. Ano pa ba ang ginagawa ng presensya ng Diyos? His presence marks our identity. Amen. Ito ang kaibahan mo sa ibang tao. Ano yan? Yung presensya ng Diyos. Amen. May marka ka ng banal na Espiritu. Sinelyuhan ka ng banal na Espiritu. Amen. Ng presensya ng Diyos. Bakit? Yan ay tanda na ikaw ay sa Diyos. Amen. Kaya po doon po sa Exodus 33:16, sabi niya, kung mawawala daw ang presensya ng Diyos, kung mawawala ang presence ng Lord, sabi ni Moses, how will anyone know that you look favorably on me? Amen. Paano malalaman ng mga tao na ako ay pinapaboran mo? Na ikaw ay, sabi niya, and on your people, if you don't go with us, presence. Paano malalaman? Amen. Ito po ang kaibahan natin sa iba, ang presensya ng Diyos. Amen. Pwedeng magaling ka sa theology, pwedeng maganda ang iyong simbahan, pwedeng maganda ang iyong sounds, pwedeng maganda ang iyong facility, pwedeng pogi ang inyong pastor o ano man yung ministro o sino man. Amen. Pero kapag wala ang presence ng Lord, all of those things are nothing. This is our mark. Kaya sabi niya, huwag mong alisin, Lord, kasi paano malalaman ng mga tao na kami ay pinapaboran mo? Kaya ako po, my prayer always in our church, Lord, pour out your presence. Let there be open heaven of your presence in this church. Every time we worship you, every time we pray, every time merong gawain dito, Lord, let there be open heaven of your presence. Bakit? Ayan yung marka ng mga totoong Kristiyano. Yan ang marka ng sinasamahan ng Panginoon. Kaya sabi niya, if you don't go with us, for your presence among us sets your people and me apart from all other people on earth. Yan ang marka ng kaibahan nila namin sa ibang tao, walang iba kundi ang iyong presensya. Amen po ba yun? Kaya I pray after this service, huwag mong ipagpalit yung presensya ng Diyos. Yakapin mo, magsumiksik ka sa presensya ng Diyos. Amen? Huwag mo ipagpapalit sa kukunting pera yung presensya ng Diyos. Huwag mong papalit sa kukunting income yung presensya ng Diyos. Huwag mo papagpalit sa promised land yung presensya ng Diyos. Amen? The presence of God is more valuable than the promise of God. The presence of God is more valuable than the promise of God. Kaya po ang ating simbahan, ito pong simbahan na ito napatayo. Bakit? Kasi may nagpalakas ng loob sa atin. Ano po yan? Ito po yung kinausap tayo ng Lord. I remember September 2023, I'm asking God, I am discouraged that time. Sabi ko, tutuloy pa ba to? Dami po naming problema noon. Yun po yung uoperahan yung aking anak na si Bella. We need money on our own para po makapagpa-heart, open heart surgery. And sumabay po itong pagpapatayo ng church. And sabi ko, tutuloy ba? Nanalangin po ako, Lord, tutuloy ba namin to o hindi na? At alam niyo po, during my prayer, ito po yan, sabi ko, sumagot po ang Lord sa Haggai 2 verse 4. Sabi niya, but now the Lord says, be strong, Zerubbabel. Be strong, Joshua, son of Jehozadak. Amen. Parang kinakausap ako, be strong, maging magpakatatag. Amen. The high priest, be strong, all you still left in the land. At ito po yung sinabi ng Lord. Amen. And now, get to work. Ang bihira. Nagtatanong ka ha? Nagtatanong ka sa Diyos? Tutuloy ba? Ito ang sagot ng Diyos. Get to work. Lalo po ako umiyak. Bakit? Sabi ko, mabalaking trabaho to. Pero alam niyo po kung ano nagpalakas ng loob natin bilang mga lingkod ng Diyos. Sabi kasi niya dito, now get to work for I am with you. Wow. Ano po yan? Presence. And this is more than enough to continue this project. Walang pera, kukunti lang ang pera. We only have 300,000 pesos to start these millions. Amen. But because we have this word that I am
with you. That is more than enough to continue this project. Bakit? Kasi sinasamahan tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Pwede mo bang palakpakan ng Panginoon? At kapag kasama mo pala ang Panginoon, amen, kahit wala ka pa, pero ang presensya ay kasama mo, ang Lord ang gagawa, ang tatapos. Amen? Dahil hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoong Diyos. Amen? Presence, for I am with you. Yan po ang pangako ng Panginoon. Kaya po ano po ang gusto kong iwanan sa inyo ngayon? Nabitbit natin, pangahawakan natin, pag-uwi natin. Amen? Ano po yan? We need to value God's presence more than God's blessing. Amen? Hawakan mo, mas desire mo yung presensya ng Panginoon kaysa sa promised land. Amen? Kaysa sa blessing ng Lord. What you will desire, we need to value God's presence even more than God's blessing. Amen? Kasi aanuhin mo ang promised land, blessing ng Lord, promised land, pero wala ang presensya ng Panginoon. Sayang naman. Amen? Kaya po tayo today, gusto ko po itong ulitin, yung sinabi po ni Moses kanina, this is my end verse. Then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Kay Moses, ano ang presensya ng Diyos? Amen. Kay Moses, paano niya inilaban ang presensya ng Diyos? Yung kay Moses, yung presence ng Lord is negotiable. Non-negotiable ang presence ng Lord. Ibig sabihin, Lord, it is just promise. Pag sinabing non-negotiable, your presence or nothing. Dito na lang kami. Ayaw na namin ng promise land, Lord. Kung wala ang presensya mo, dito kami magsusumiksik kami sa iyo. Amen. Inilaban niya. Nagkasala, sumablay ka ba sa buhay? Nagkamali ka ba? Nalayo ka ba sa Diyos? Amen. Kagaya ni Moses, ilaban mo. Bumalik ka, magsumiksik ka ngayon, Lord. Non-negotiable yung presence mo eh. Alam ko ang kahihinatan ko kapag wala ang iyong presensya, kaya magsusumiksik ako. Amen. Si Moses inilaban, nagsumiksik sa Diyos. Presence is non-negotiable. Ganyan niya inilaban niya. Ikaw, paano mo inilalaban, kapatid? Paano mo inilalaban ang presensya ng Diyos sa iyong buhay? Amen? At kay Moses, ano ba ang presence ng Lord? It is not just non-negotiable, it is non-replaceable. Sabi niya, yung anghel na lang. Yung anghel na lang, with capital A. Yung anghel na lang papadala ko, ayan ang magtataboy ng mga kalaban ninyo. Pero si Moses, hindi na Lord, dito na lang ako sa presence mo. Di bali nang walang promised land, basta't kasama kita. Wow. That is how he valued the presence of God. Kaya ngayon po, ngayong umagang ito, let us reflect in our life right now. How do we value the presence of God? Kaya baka po pagod tayo palagi sa buhay, nahihirapan tayo palagi sa buhay, lagi tayong talunan sa buhay. Ang hirap ng victory, ang hirap ng promotion, ang hirap ng breakthrough. Bakit? Kasi hindi mo binavalue, hindi mo pinapahalagahan yung presensya ng Diyos. Baka doon ka lagi nakatingin sa promised land kaysa doon sa promise keeper. Amen? Kaya ngayon pong umagang ito, Lord, pagod ka na ba? Pagod ka na ba sa buhay? Baka kailangan mo ang presensya ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito, lalapit tayo sa Lord. And Lord, gusto ko ng presensya mo. Amen. Pwede po ba tayo tumayo? Can we all stand up right now? Hallelujah. Oh, hallelujah. Ngayon po umagang ito, I don't know your life. Baka iba dito sa atin, we are tired of our life. Panginoon, parang paikot-ikot lang yung buhay ko. Lord, parang walang victory. Parang ang tagal na, walang nangyayari. Okay ba naman, baka Lord, hirap na ako ngayon, Panginoong Diyos. O baka ikaw yung napalayo ng matagal sa Panginoon. At ngayong umagang ito, sinasabi sa iyo ng anak ng Lord, anak, balik ka. Balik ka sa presensya ko. Nagkamali ka, kagaya ng mga Israelites, tapos na yun. But I want right now, magsumiksik ka
sa presensya ng Diyos. Sumablay ka, nagkaroon ka ng maling desisyon na napalayo ka sa presensya ng Diyos. Tapos na yun. Pero ngayong umagang ito, this is your new beginning, fresh start with the Lord right now. Pwede mo bang itaas natin yung ating kamay sa Panginoon? And you can close your eyes and we can reflect in our life right now. Lord, kumusta ba yung buhay ko, Panginoong Diyos? Binabalyo ko ba ang presensya mo? Kaya today we will come to the Lord. Lord, pwede bang puspusin mo ako ng presensya mo ngayon, Panginoon? Gusto ko ng kapahingahan sa presensya mo. Gusto ko ng joy. Baka ang gulo-gulo na ng buhay ko, Panginoon. May fear, may anxiety, may takot palagi, Panginoon. Walang kapayapaan, walang kapahingahan. Lord, today, Lord God, Lord, gusto ko, Panginoon, manatili sa presensya. We can reflect in our life as we sing this song today. Hallelujah. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Oh, yes, Lord. Jesus. Kaligayahan nakamit sa piling niyo. Hallelujah. Kapayapaan Speak to your people right now. nagmumula sa'yo. Give us rest in your presence right now, God. Yung mga pagod, Panginoon, tulungan nyo kami. Palakasin nyo kami. Kaligayahan Oh, God. nakamit sa piling niyo. Yes, God. We want your presence, Lord. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin Hallelujah. pa. Yes, God. Kundi mamalagi sa piling Yes, Lord. mo. Oh, yes, Jesus. Aming Ama. Hallelujah. Oh, hallelujah. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Hallelujah. Ngayon po, umagang ito, kung tayo po gusto natin ng presensya ng Diyos, maaaring pagod ka na, hirap ka na, at gusto mong Panginoon, gusto mo namang maranasan, makabalik sa presensya mo. Amen. Kung ikaw yung tao na yun, pwede ka bang lumapit dito sa harapan? Amen. Huwag kang mahiya. Ito yung time mo ngayon na lalapit kay Lord. Amen. Just come here in front. Amen. Just come here in front. The Lord is here. The Lord is here. Gusto kang papagpahingahin ng Panginoon. Bigyan ka ng kalakasan. Amen. Kung nagkamali ka noon, sumablay ka at nalayo ka sa presensya ng Panginoon, those days are over and you have a new beginning right now. Just come. Just come. Just come. Don't be shy right now. Just come to the Lord. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Kapayapaan Yes, God. Sige po, huwag tayong mahiya. mula sa'yo. Alam mo kung sino ka. Gusto kang palakasin ng Panginoon ngayon. Gusto kang tulungan ng Panginoon ngayon. Alam niya na pagod ka na. Alam niya na hirap ka na. And He wants to give you peace and rest in His presence. Oh, hallelujah. Oh, yes, Jesus. Yes. Yes. Lord. Oh, hallelujah. The Lord is here right now. Oh. I want the leaders to pray. Yes. Wala nang Sige. Lapit ka sa Panginoon. Like the leaders, the pastors. Lord, we want your presence. We want your presence.
nagmumula sa'yo. Ikaw nga po, Jesus, kaligayahan na kami sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, di mamalagi sa piling mo. Yes! Aming Ama, wala hallelujah! nang papantay, wala nang papantay Oh, yes. sa'yo. Yes, Lord! Yes! Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko. Sa Yes! piling nyo. Yes! Desire it from the Lord! Wala nang hahanapin pa, Wala na! wala nang nanaisip pa, Kundi mamalagi sa piling ko. aming Ama. Wala nang papantay Yes, God! sa'yo. Yes, Lord! Yes, Jesus! Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin Ang puso ko sa piling mo. Minsan pa wala na. wala nang hahanapin pa, wala nang Yes! nanaisip Oh! pa, Yes, Lord! Kundi mamalagi sa piling mo. aming Ama. Wala nang papantay Yes, God. sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Hallelujah. At ngayong umaga pong ito, I would like to take this opportunity also, amen, sa mga manggagawa ng Diyos, simbahang ito. Amen. Dahil po sa dami nating ginagawa ngayon, ang daming activity ngayon, baka napapagod din tayo.
Baka nabibigatan tayo. Ngayong umagang ito, pwede ba tayong humanap ng pwedeng ipanalangin? It's either katabi mo, sa likod mo, or kapwa mo, lingkod ng Diyos. Amen. Can we go around right now? Let's take this moment right now to pray for one another. Amen. Sige po, ikot po tayo. Amen. Can just go to that person right now. Kahit po yung mga manggagawa ng Diyos. Amen. We can pray for one another. Amen. Hallelujah. 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 Yes. Can you pray? Can you pray for that person right now? Beside you, at your back. Amen. Kung hindi man lumapit yan sa harapan kanina, alam ko nangangailangan din ng panalangin niya. Amen. Can you reach out right now and pray for someone right now? Yes. 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 Yes, God. Pwede ba tayong magpahinga sa presensya ng Diyos ngayon? Let's have this extra minutes to rest in God's presence. Panginoon, ito yung mga anak mo na maraming ginagawa. Mga anak mo, Panginoon, na minsan nahihirapan din sa pagbiministeryo. Napapagod din, Panginoon. And Lord, today, we want to have rest. Rest in your presence. Sa'yo, nag-iisang Panginoon. Yes, God. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Yes. Yes, Lord. Oh, just rest in the presence of God. Oh. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Yes, God. Kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Oh, hallelujah. Lord, there is rest in your presence. There is joy in your presence. Kaya Panginoon, dito kami magsusumiksik. Dito kami magsusumiksik ang aming buhay sa iyong presensya. Ibabalyo namin ang presensya mo, Panginoong Diyos. Kaya Lord, salamat po sa umagang ito na ipinaranas mo sa amin ang iyong makapal na presensya, na nakaranas kami ng kapayapaan, kapahingahan at kaligayahan sa iyong presensya, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Bless your people, God. We thank you for your tangible presence in our midst. We honor you and we glorify your name. In Jesus' mighty name, amen. Amen! He is moving in this place. Kaya naman kung marami kang natutunan sa kanyang salita, do not hesitate to share them sa iyong C2S group this week. For our tithes and offering, you may send them through GCash or bank na makikita ninyo ngayon sa inyong mga screens. Your COG Civic family would also love to pray for you, kaya feel free to message us on how we can pray for you. Kami ay nagagalak na makasama kayo sa ating online worship service. We pray na makasama namin kayo either online or on-site. Once more, I am Chloe. God bless and see you next Sunday.